Dati, ito ay isang malawak na dagat. Sobrang laki, may dumadaang barko dito. Puno ng isda at tao ang mga baybayin. Ngayon, naiwan na lang ay mapa. May mga bakanteng lugar at maalikabok na kapatagan. Hindi umalis mag-isa ang tubig. Kinuha ito ng tao, para sa bukirin, para sa ani, para sa malalaking plano. Pero ang dagat ay hindi panghabang buhay. Kung walang dagdag, umatras ito. Unti-unting nababaw. Ang lahat ng buhay ay namatay kasama nito. Nagsimula ang lahat sa pagnanais na magtanim ng maraming bulak. Para magawa ito, milyon-milyong litro ng tubig mula sa mga ilog ang ibinuhos sa lupa. Ang mga ilog na ito ay nagpapakain sa dagat noon. Masama ang mga kanal, kaya kalahati ng tubig ay sumisipsip lang sa buhangin. Hindi na nakakabawi ang dagat at bawat taon ay paliit ng paliit ito. Masaya ang mga tao sa ani, ngunit nakalimutan nilang tingnan ang nangyayari sa likod ng abot tanaw. Dalawang malaking ilog ang nagpakain sa dagat na ito, ngunit ang agos ay ipinamahagi sa mga bukid, pabrika at kanal. Halos wala nang natitirang tubig pagdating sa dagat. Sa halip na malalakas na sanga, manipis na sapa na lang ang damaloy. Pilit kumapit ang dagat, ngunit unti-unting nanghina. Hindi ito mabubuhay kung wala ang mga ilog na ito. At ngayon, baligtad na ang sitwasyon. Ang mga ilog ay hindi na makarating sa dagat. Nang tingnan ng mga siyentista ang dagat mula sa kalawakan gamit ang satellite, nasindak sila. Bawat 10 taon, lumiit at umitim ang marka ng dagat sa mapa. Una, nawala ang mga lok. Pagkatapos, buong bahagi ng dagat. Ang pumalit ay bitak, alikabok, at kalawangin na barko na nakasubsob sa buhangin. Mula sa kalawakan, kitang-kita na hindi ito panandali ang problema. Ito ay totoong kapahamakan. Nang mawala ang dagat, isang bagong disyerto ang sumibol doon. Tinawag itong Aralcom. Ang buhangin doon ay di karaniwan, may halo itong asin, kemikal, at alikabok. Tinatangay ng hangin ang halo at dinadala ng daan-daang kilometro. Nahihirapan ng mga tao huminga, at namamatay ang mga halaman. Upang mapigilan ang alikabok, nagsimulang magtanim ng mga palumpong. Ngunit matagal itong gawin, subalit mabilis lumaki ang disyerto. Tanda ng mga taga roon ang paghupa ng tubig. Una nawala ang isda, sumunod nagsara ang pabrika, at saka nagkasakit ang mga bata. Alikabok ay nakabitin sa hangin, mistulang usok. Ubo, irita ang mata, tuyong balat, naging pang-araw-araw na ito. Kinailangan dalhin ng tubig mula sa malayo. Ang mga bayan na dating malapit sa baybayin ay nagsimulang mawalan ng tao. Ang dagat ay tahanan ng maraming ibon, isda, at hayop. Nang umalis ang tubig at naging maalat, naglaho sila. Hindi na dumami ang isda. Kinyo lang sa pagkain ng ibon. Namatay ang palaka at salagubang. Ang dating punong buhay ay naging patay. Doon lang sa bumalik ang tubig, nagsimulang bumalik ang buhay. Ito ay eksepsyon, hindi ang karaniwan. Noon, pinapalamig ng dagat ang panahon. Hindi gaanong mainit tag-init, hindi gaanong malamig taglamig. Pero nang mawala ito, nagbago ang lahat. Ngayon, nakakasakal ang init tuwing tag-init. Matinding lamig tuwing taglamig, lalo pang pinaiinit ng alikabok ang hangin. Mga ani ay nagdurusa, mas mahirap mabuhay ang tao sa ganitong kondisyon. Pati lupa, mas mabilis nang bumibiyak. Ang mga ilog na dumadaloy sa dagat ay galing sa bundok. Doon natutunaw ang yelo at nyebe. Pero kada taon, nababawasan ang mga ito. Maagang natutunaw ang nyebe, kulang ang tubig pagdating ng panahon. Kahit gustuin nating iligtas ang dagat ngayon, mas kakaunti ang tubig kumpara noon. Kaya hindi lang dapat bawasan ang paggamit. Dapat ay gamitin ito ng matalino. Bawat bansang may ilog ay gusto ng tubig para sa sarili. Ang iba ay nagtatayo ng dam at kumukuha ng tubig sa taglamig, samantalang ang iba ay kailangan ito sa tag-init. Ito ay nagdudulot ng away at alitan. Minsan hindi nagkakasundo ang mga kapitbahay, kaya mas kokonti ang nakukuha ng dagat. Ngunit kung magbabahagi ng patas at may talino, maaaring mailigtas ang natitirang tubig para sa lahat. Dati, may mga nayong mangingisda, pabrika, at buhay dito. Nagkukumpuni ang mga tao ng lambat, nagtitinda ng huli, nagpapalaki ng anak. Pero nawala ang mga isda, nagsara ang mga pabrika, kinakalawang ang mga bangka sa buhangin. Umalis ang mga mangingisda, at kasama nila'y nawala ang buong kultura. Ang natiray mga bangka, nakahandusay sa ilalim ng dating dagat, parang mga monumento. Sa gitna ng dagat, may islang walang pinapayagan. Sabi-sabi, doon sila nag-eeksperimento gamit ang delikadong kemikal.
Nang humupa ang tubig, naabot na ang isla mula sa lupa. Ito ay naging problema. Upang gawing ligtas ang lugar, dumating ang mga eksperto. May inilibing sila at may inalis din. Ngunit may tanong pa rin. Ano ba talaga ang naroon? Naalis ba lahat? Nang magsimulang mamatay ang dagat, nahati ito. Ang hilagang bahagi sa Kazakhstan ay nailigtas. Nagtayo ng dam doon, huminto ang pagkaunti ng tubig. Subalit ang timog na bahagi sa Uzbekistan ay patuloy na lumiliit. Ngayon, dalawa itong magkaibang tanawin. Sa hilaga, may tubig at kaunting isda. Sa timog naman, puro alikabok, bitak, at kawalan. Sa Kazakhstan, ginawa ang Kokharal Dam. Nakatulong itong iligtas ang hilagang bahagi ng dagat. Hindi na umalis ang tubig. Bumaba ang alat, lumapit ang dalampasigan sa lungsod. Nagpatunay ito na magkakaroon ng epekto kung tama ang gawa. Hindi sa loob ng isang siglo, kundi sa ilang panahon lang. Nakita ng mga tao na kayang lumaban pa ng dagat. Nang bumaba ang alat ng tubig, bumalik ang mga isda. Una, kaunti lang, pagkatapos ay dumami. Ang mga tao ay muling nangguwa, naglinis, at nagbenta. Kumita ang maliliit na grupo. Hindi ito pagbalik sa dati, kundi senyales, tutugan ang kalikasan kung bibigyan ng pagkakataon. Ang mahalaga ay huwag makialam, at huwag ubusin ang lahat. Sa Uzbekistan, nagbabago na rin sila ng pamamaraan. Pinapaganda nila ang mga kanal. Naglalagay sila ng drip irrigation. Sinusubukan din nilang magtanim ng ibang halaman. Mas kaunti ang kailangan nito sa tubig. Ngunit mabagal ang proseso. Mahirap baguhin ang nakasanayan. Malaki ang sistema. Bawat bagong metro ng tubo o halamang kapalit ng bulak. Pagkakataon nito na ang tubig ay makarating sa dagat. Hindi ito mawawala sa buhangin. Nang umalis ang tubig, umalis din ang trabaho. Nawala ang isda, sarado ang pabrika, tumigil ang transportasyon, umalis ang kabataan, unti-unting nawala ng tao ang mga lungsod. Upang sagipin ang mga rehiyon, sinimulan ng iba pang gawain, mga greenhouse, pagpapalahi, at konstruksyon. Ngunit hindi ito mabilis. Kasi walang tubig, pati kalsada at bahay, madaling masira. Ang lahat ay nangangailangan ng oras at puhunan. Tungkol sa dagat, sumulat ang mga periodista at siyentipiko. May mga pandaigdigang organisasyon din na dumating. Oo, tumulong sila sa inuming tubig, medisina, at pagtatanim. Ngunit mabagal ang takbo ng lahat. May pera, ngunit madalas hindi nakarating o napunta sa mali. Kung walang tapat na trabaho at matibay na desisyon, pansamantala lang ang epekto ng malalaking proyekto. Dumarating ang mga turista, nagse-selfie sa mga barko sa buhangin, nagha-hashtag. Kaunting kita lang ito sa lokal, di solusyon sa problema. Ang tunay na trabaho ay wala sa larawan. Nasa patubig ito, bagong balon, at malinis na tubig para sa mga bata, imbes na alikabok ang langhapin. Hindi na maibabalik ang dagat sa dating anyo nito. Marami nang nagbago, pero kayang panatilihin ang natitira at pagbutihin pa. Magtanim sa ilalim ng dagat, ayusin ang mga kanal, bilangin ang bawat litro ng tubig, magbahagi sa bawat bansa. Hindi ito pangarap kundi isang gawain. Kung kikilos, may resulta. Kung malilimutan muli, mawawala ng saysay ang lahat. Ang dagat na ito ay isang paalala, na ang tubig ay hindi walang hanggan. Kung kukunin ito ng labis, ito ay mawawala. Kasama nito ay nawawala ang buhay, trabaho, at kalusugan. Ganito rin ang nangyayari sa ibang lawa sa mundo. Kaya mahalaga na huwag ulitin ang pagkakamali. Ang aral ay hindi na lubos na mililigtas. Ngunit ang kwento nito ay makakapagligtas ng ibang lugar. Malinaw na ang lahat, bantayan ang tubig, ayusin ang tubo, baguhin ang pananim, magtanim ng puno, magbahagi. Hindi malalakas na slogan, kundi simpleng bagay lang. Magtrabaho sa kung ano ang natira. Kung saan ito ginagawa, kumonti ang alikabok at bumalik ang tubig. Parang naghihintay ang dagat, kung magsisimula kayo, babalik ako. Kung hindi, tuluyan akong mawawala. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe para sa bagong episode. Lahat ay maikli at direkta sa amin.